Kumusta mga bata? Welcome sa Chris TV, kung saan marami kayong matutunan. Kaya halina't makinig sa ating aralin ngayong linggo. Simulan na natin sa asignaturang Reading and Literacy. Week 1, Day 1, Quarter 2. Ang ating aralin ay tungkol sa letrang J at letrang F. Handa na ba kayong makinig? Tingnan ang nasa larawan. Ano ang nakikita ninyo? Tama, ito ay isang paaralan. Nalibot mo na ba ang iyong paaralan? Ano-anong mga lugar sa paaralan ang napuntahan mo na? Ano ang itinuturo sa bawat lugar sa paaralan? Ating alamin sa ating lesson ngayong araw. Halimbawa, sa klinika ay tinuturuan tayo ng pangangalaga sa ating katawan. Kaya halimbawa, kapag tayo ay may masakit ang tiyan, kaya masakit ang ulo, pumunta tayo sa klinika para mabigyan tayo ng gamot. Okay, sa sa silid-aklatan. Okay, so dito ay natutunan natin dito ang pangangalaga at wastong paggamit sa mga libro. Okay, ano nga ba ang silid-aklatan? Ito ay ang library. Ayan, kapag tayo ay nagpuntang library, kailangan natin na alagaan ang mga libro. Opo, gamitin natin sa tama. Okay, gamitin natin ng maayos para hindi mapunit yung mga libro. At syempre, kailangan din nating tahimik kapag nasa library po tayo. Okay po? Ayan. Dito sa silid-aklatan, makikita natin ang iba't ibang libro. Okay. Itatala ko ang inyong mga sagot sa pisara. So, ang mga lugar sa aking paaralan ay, ayan. So, dito ilalagay ko kung ano nga ba yung mga lugar na nakikita ninyo sa paaralan ninyo, maliban sa library or silid-aklatan at sa klinika. Ano pa nga bang iba? Okay. Noong mga nagdaang araw ay napag-aralan natin ang mga titik sa ating alpabeto maliban sa mga hiram na titik. So ano nga ba ang mga hiram na titik na pag-aralan natin ngayon? Okay, alam niyo ba ang pangalan ng mga titik na ito? Ano naman kaya ang tunog ng mga titik na ito? Or mga letrang ito? Okay, ito ay letrang J at letrang F. Ano nga ba ang tunog ng mga ito? Okay, ang tunog ng letrang J ay J. At ang letrang F ay F. Okay, J. Okay, magaling. Ngayong araw ay malalaman natin ang mga salita na nagsisimula sa letra or titik J at F. Pakinggan ninyong mabuti ang mga salitang ito at siguruhin na kaya ninyo itong masabi at maisulat. Ayan, so hindi lamang na malalaman nyo, dapat alam din ko paano isulat ang mga letrang ito. Okay, sa mga nakarang araw ay napag-aralan natin ang mga titik na M, S, A, I, O, B, E, U, T, K, Y, L, N, G, N, G, P, R, D, H, and W. Magpapakita ako ng mga larawan na makikita sa paaralan. Tukuyin ninyo ang mga panimulang titik ng bawat salita. Ayan, so dito, ano kayang
simulang titik dito. So, ano ba ito? Ito ay isang pambura. So, ang pambura ay nagsisimula sa anong letra? Okay, ito ay nagsisimula sa letrang tama. Letrang P. Magaling. Okay, dito naman sa ikalawang larawan, ito ay isang gunting. Ang gunting ay nagsisimula sa letrang G. Okay, magaling. Okay, ito naman kaya, ano kaya yung nakikita ninyo sa larawan? Okay, ito ay isang watawat. Ang watawat ay nagsisimula sa letrang W. Magaling. Next po. Okay, ito naman ay isang hardin. Ang salitang hardin ay nagsisimula sa letrang H. Okay, magaling. Okay, next naman po, ito ay isang panyo. Okay, ang salitang panyo ay nagsisimula sa letrang P. Very good. And ito naman po, ito ay isang keso. Ang salitang keso ay nagsisimula sa letrang K. Magaling. Ito naman po. Okay, ito ay isang ilaw. Ang salitang ilaw ay nagsisimula sa letrang I. Very good. Next po. Okay, ito ay upuan. Ang salitang upuan ay nagsisimula sa anong letra? Okay, letra U. Okay, very good. Next po. Okay. Maaari ninyo bang sabihin ang panimulang titik ng mga bagay at lugar na ito? Okay. So, ang mga salitang ito ay maiuugnay natin sa paaralan. Ngayong araw ay magbabasa tayo ng isang tula na magpapakilala sa atin ng tunog at itsura ng titik na kailangan ninyong matutunan sa araw na ito. So, handa na ba kayo? Okay po, simulan na natin. Okay, sa pakikinig, tandaan ninyo na kailangan ninyong umpo ng maayos at ituon ang inyong mga mata sa teksto na binabasa ng guro. So, ang pagbasa natin ay saan nga ba po nagsisimula? Okay po, sisimula sa kaliwa, pakanan, at mula sa itaas, pababa. Ayan. So, handa na ba kayong makinig sa ating tula? Okay po. So, pagkatapos kong magbasa, ay subukan naman ninyong basahin pagkatapos ko. Naintindihan po ba? Okay po. So, simulan na natin. Ang tula ay pinamagatang Ang Unang Araw ni Jana Felisa. Maagang pumasok si Jana Felisa. Sabik siya sa kanyang klase ay makapunta. Mula sa pasukan ng kanyang paaralan, si Jana Felisa ay lumakad sa kanan. Isang puting gusali na maraming pinto, sa dulo ng pasilyo, siya ay lumiko. Silid-aklatan ay nakabukas, katabi nito ang silid na mayroong mga tinig na malalakas. Maraming bata ang nakaupo sa silid, si Jana Felisa ay kumatok sa pinto sa gilid. Nakangiting sumalubong ang kanyang guro, tila handang-handa na itong magturo. Pinatayo ng guro ang lahat ng mga bata, pumila sila at naglakad pakaliwa.
Ipapakita ng guro ang buong paaralan sa silid-aklatan kanilang sisimulan. Masaya na natapos ang araw ng lahat, bawat sulok ng paaralan kanilang siniyasan. Mahalaga na matutunan ng lahat kung saan pupunta upang kung may kailangan ay agad makita. Ayan, so naintindihan po ba ang ating tula ngayong araw? Okay po, tingnan natin. Mayroon akong mga tanong. Okay, una. Ano ang naramdaman ni Jana Felisa sa unang araw ng pagpasok sa eskwela? Okay, so siya ay excited or siya ay sabik na pumasok sa paaralan. Very good. Pangalawa, ano-ano ang mga bahagi ng paaralan na kanilang pinuntahan ng kanyang mga kaklase? Okay, saan po ba sila nagsimula? Okay, pumunta sila sa buong bahagi ng kanilang paaralan at nagsisimula sila sa silid-aklatan. Mahusay. Pangatlo, ano ang mensahe ang gustong iparating ng sumulat ng tula? Okay po, so mahalaga na matutunan ang bawat bahagi ng paaralan. Bakit kaya? Para po, saan? Kung saan kayo pupunta ay makikita nyo agad. Ayan, halimbawa, masakit ang tiyan nyo. Tapos hindi nyo alam yung klinika, hindi nyo alam kung saang lugar yun. Ayan, kaya mahalaga na alam po ninyo ang bawat bahagi ng paaralan ninyo. Okay po? Ayan. So sa ating tula, nalaman natin ang tunog ng mga hiram na titik na F at J. Ulitin natin ang tunog ng mga titik na F at J. Ang F ay may tunog na F. Okay. Ang J naman ay may dalawang tunog. Ito ay J at H. Okay. May mga pangalan na binabasa sa tunog ng J na H. Gaya ng yan, yung Jose. Binabasa yan ng Jose. At ang yang J naman, Julio bilang Julio. Ayan. So, dalawa ang tunog ng letrang J at letrang J. Ito ay may tunog J. Halimbawa ay ayan, meron ding okay. Yang Jose, Julio, ayan. Yung J naman ay June, ayan. Jar, yung sa H ay Julio, Jose, ayan. So, dalawa ang kanyang tunog. Sa pagsulat ng malaking titik F ay magsisimula sa taas pababa. Mula sa taas na linya ay gagawa ng pahigang linya na maiksi pa kanan. So, uulitin ito sa gitnang linya. Para sa maliit na F, mula sa pagitan ng taas at gitnang linya, ay kukurba pa kaliwa at gagawa ng linya pababa sa pinakailalim na linya. Okay, so ito yung malaking F at maliit na letrang F. Tandaan ang tunog ng F ay F at ang tunog ng J ay maaring J at H. Sa mga nakaraang araw ay nalaman din natin ang tunog ng iba pang katinig at patinig sa ating alpabeto. Subukan nating tukuyin ang panimulang titik ng mga lugar na makikita natin sa paaralan. Magpapakita ako ng mga larawan
at tukuyin ninyo ang mga lugar na ito sa paaralan. Ayan, so dito, ano kaya ang simulang titik? Okay, ano nga ba ito? Anong bahagi ng paaralan ito? Okay, ito ay isang silid-aklatan. Okay, ang silid-aklatan ay nagsisimula sa letrang S. Magaling. Okay, saan naman kaya ito? Ito ay bahagi ng paaralan. Ano kaya ang tawag dito? Okay, very good. Ito ay isang kantina or kantin. Ang kantina ay nagsisimula sa letrang K. Okay, ito naman ay, okay, very good. Ito ay palikuran. Ang salitang palikuran ay nagsisimula sa letrang P. Okay, very good. Okay, so ito naman, ano kayang bahagi ng paaralan ito? Okay, ito ay opisina ng punong guro. Okay, ang opisina ng punong guro, ang opisina ay nagsisimula sa letrang O. Very good. Okay, mahusay. At natatandaan pa ninyo ang mga panimulang titik ng mga salitang ito. So ngayon, subukan nating basahin ang mga sumusunod na salita. Papel, lapis, payong, pambura. Subukan nating palitan ang panimulang titik ng basa ng T. Ano kaya ang bagong salita? Okay, so yung basa, palitan ng letrang T, yung letrang B ay palitan ng letrang T, so ang basa ay magiging tasa. Magaling. Ayan, so dito. So itong letrang B, pag pinalitan siya ng letrang T, so ang basa ay magiging tasa. Okay. Okay, dito naman, ang salitang lapis, ayan, siya ay magiging lagpas. Bakit? Okay, dinagdagan natin. Ayan, so maglagay ng G pagkatapos ng A. So dito, sa la, lalagyan natin ng letrang G. At palitan ang letrang I ng tunog na A. Okay, kaya ang lapis, ayan, so dito. So merong nilalagay dito sa gitna. So ito yon, letrang G. Tapos ito si I, pinalitan natin ng letrang A. Kaya ang lapis ay nagiging lagpas. Okay, nakakabuo tayo ng bagong salita. Kaya balikan natin ang mga ilang mga salita na may kaugnayan sa paaralan. Sutukuyin natin kung alin sa mga ito ang nagsasabi ng pangalan ng bagay, tao, hayop, lugar o pangyayari, or tinatawag natin itong naming words or pangalan. Okay. Silid-aklatan, kantina, lapis, pusa, papel, kaarawan, pambura, at punong guro. Ang silid-aklatan, ito ay isang, lugar. Ang kantina naman, ito ay isang lugar. Ang lapis, ito ay isang bagay. Pusa, ito ay isang hayop. Papel, ito din ay isang bagay. Kaarawan, ito ay isang pangyayari. Pambura, ito ay isang bagay. At ang punong guro, ito ay isang tao. Mahusay.
may ilang mga pangalan sa listahan ay pangalan na tinatawag sa hayop, tao, bagay, lugar at pangyayari. So, ang tawag sa mga ito ay naming words o pangalan. So, natutunan ninyo sa nakaraang aralin na ang mga salita at pangalan ng mga bagay ay nagsisimula sa iba't ibang titik ng alpabeto. Susubukan ninyong magbigay ng iba't ibang bagay, hayop, tao, at lugar na makikita natin sa paligid sa paaralan. Iguguhit ko ang mga ito sa pisara. Ibigay ang mga letra upang mabuo ang pangalan ng bagay sa larawan. So, dito makikita ninyo ang bagay. So, ano nga ba ito? Okay, ito ay isang tama. Ito ay isang lapis. Okay, ito naman. Ano kaya ang tawag dito? Tama. Ito ay isang dahon. Okay. Ito naman kaya, ano kaya ang tawag dito? Okay, ito ay isang yeso. Okay, ito kaya. Ito ay isang bata. Very good. Ito naman kaya, ano kaya ito? Tama, ito ay isang baon. Bumuo ng bagong salita sa pamamagitan ng pagpapalit at pagdadagdag ng mga letra. Okay, halimbawa, tingnan dito sa baba. Okay, ang salitang lapis, ang letrang L, pinalitan natin ng letrang T, so ang lapis ay magiging tapis. Ang letrang D ay papalitan ng letrang K, so ang dahon ay magiging kahon. Okay, dito naman sa yeso, ang letrang Y ay papalitan ng PR, so ang yeso ay magiging preso. Okay, dito naman, sa letrang B, ang bata, pinalitan ng letrang L. So, ang bata ay nagiging lata. Next naman po, ang baon, ang letrang B ay pinalitan ng letrang T. Tapos, dinagdagan ng L pagkatapos dito sa letrang A. So, ang baon ay nagiging talon. Okay. So, dito, ang tapis, ito ay isang, okay, ano kayang uri ng pangalan or naming word? So, ang tapis, ito ay isang bagay. Kahon, ito ay isang bagay. Preso, ito ay isang tao. Lata, ito ay bagay. At ang talon, ito ay isang lugar. Magaling! Muli ay balikan natin ang pangalan. Ano nga ba ang mga ito? Okay, so ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar at pangyayari. Okay, so makikita sa blank ang mga tao, bagay, lugar at may ilang hayop din. So, ang mga titik ay may individual o sariling blank. Ang titik J ay may dalawang tunog, gaya ng J gaya ng sa jam. Okay. At H gaya ng Jose. So, J at H. Okay. So, ang mga titik kapag idinagdag o ibinawas sa mga salita ay nakakabuo ng mga bagong salita. So, sa inyong pagbabahagi, maaari ninyong simulan sa. Okay. So, habang iniisip ko ang mga pangalan na makikita ko sa paaralan,
Ayan, so ano ba ang mga sagot niyo dyan? Okay, so ngayon na marami na kayong natutunan tungkol sa mga tunog ng titik, pumili kayo ng isang lugar sa paaralan na pinaka-paborito ninyo. Isulat ang pangalan ng lugar na ito sa ibabaw ng kahon. Okay, so sa loob ng kahon, gumuhit ng 5 pangalan na makikita ninyo sa lugar na ito. So sa ilalim ng bawat larawan, isulat ang pangalan ng mga ito. Bilugan ang panimulang titik ng bawat larawan. Subukan na sumulat ng isang salita na mabubuo mula sa pangalan ng isa sa mga larawan kapag nagpalit, nag-alis, o nagdagdag ng isa o higit pang titik. Ayan, so naunawaan po ba ang ating aralin ngayong araw? Mahusay! Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan niyo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. I-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating uploads. Kita-kits sa susunod na video. Ingat kayo lagi. Paalam!